Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nananatiling masigla ang automotive industry sa bansa buwat sa naging magandang bentahan ng mga sasakyan noong nakaraang buwan. Sa pinagsamang ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers Association of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA, aabot sa humigit 40,200 na units ng iba't ibang uri ng sasakyan ang naibenta noong Mayo. Ito ay mas mataas ng 7.7% kung ikukumpara sa vehicle sales noong Abril at 5.5% mas mataas kung iahambing sa kaparehong buwan ng 2023. Dahil sa magandang bentahan nitong Umayo, napalawig sa kabuang 187,191 na units ng sasakyan ang nabenta sa unang 5 buwan ng 2024, 12.7% mas mataas kumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Nanguna naman sa mga uri ng sasakyang may magandang benta ang passenger car at commercial vehicle segments buwat sa 17.6% at 11% paglago ng mga ito sa sales. Ayon kay CAMPI President Romel Gutierrez, ang masiglang sales sa automotive industry ay bunga ng improvement sa global supply at pagiging matatag ng consumer demand kasama pa ang pinalakas na automotive financial scheme at extensive sales activities. Naniniwala naman si Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na ang magandang figura sa car sales ay sumasalamin sa patuloy na pag-recover ng mga negosyo at industriya sa bansa pabalik sa pre-pandemic levels. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS at ng dalawang concessionaires nito na Maynilad at Manila Water ang pagkakakumpleto sa humigit 3 bilyong pisong tunnel excavation project mula Ipo Dam patungong Bigte Basin. Ang proyekto na pinaghatian sa gastos ng Maynilad at Manila Water ay bahagi ng Angat Water Transmission Improvement Project o AUTIP na magbibigay raan sa rehabilitasyon ng iba pang tunnels sa lugar. Mapa-improve din nito ang reliability, operational flexibility at water security sa Umiray, Angat, Ipo, Lamesa Raw Water Conveyance System. Ayon kay MWSS Administrator Leonor Cleofas, ang Tunnel Number 5 ay magpapataas sa delivery ng tubig patungong Lamesa Dam at makababawas ng leakages mula sa mga lumang tunnel. Kapag natanggal na aniya ang tunnel boring machine, agad na sisimulan ang konstruksyon ng intake structure na siyang magdadala ng tubig mula Ipo Dam patungong Bigte Basin. Samantala, tiniyak naman ni MWSS Chief Regulator Patrick Lester T na ang proyekto ay kasama sa nakalipas na rate rebasing kaya wala na itong maidudulot na dagdag charge sa water bills. Dagdag pa nito, sisimulan ang rehabilitasyon sa tunnel numbers 1, 2, 3 kapag na-determina ng may sapat na reliabilidad ang tunnel numbers 4 at 5. Taong 2020 nang mayari ang Tunnel Number 4 bilang alternatibong transmission system mula sa decades-old Tunnels 1, 2 at 3. Pangunahing sentro ng rehabilitasyon ay ang Tunnel Number 1 lalo't taong 1939 pa ito naitayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinida ng budget carrier na Cebu Pacific ang karagdagang turboprop aircraft sa kanilang inventaryo dahilan para maituring itong largest operator ng nasabing uri ng eroplano sa Pilipinas. Ayon sa Cebu Pacific, kamakailan nang lumapag sa Pilipinas ang bago nilang ATR 72600 plane dahilan para mapalawig sa 15 ang bilang ng kanilang turboprop aircraft fleet. Ani ng kumpanya, ang nasabing aircraft ay may kapasidad na aabot sa 78 pasahero at
inaasa magpapalakas sa domestic inter-island travels. Sa pamamagitan ng turboprop aircraft ay makatitipid ang kumpanya sa fuel cost mula sa high fuel efficiency nito. Maituturing din nila itong reliable lalo't kaya nitong lumapag at mag-take off sa maliliit, makipot at unpaved na runways. Abot na sa 6 ang na-deliver na twin-engine turbo-propeller plane sa Cebu Pacific at inaasahan pa itong madaragdagan ng 2 sa mga susunod na buwan. Bukod sa ATR 72600, nag-ooperasyonalisa rin ang Cebu Pacific ng 8 Airbus 330, 39 na Airbus 320 at 21 Airbus 321. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano, isang malaya at maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.